Presidente Lu. Tumayo kayo ng maayos mamaya, huwag gumalagala. Anong tinitingin-tingin mo? Kung hindi ka maganda at masipag sa trabaho, ang 5-star hotel namin, hindi kukuha ng pilay. Mag-book ng isang suite, ang pinakamaganda sa hotel nyo. Sige. Hoy, ikaw. Mahal, sa tingin ko, ang dekorasyon ng hotel na ito medyo luma na at ordinaryo lang. Kung gusto mo, lumipat tayo ng ibang hotel. Ayoko. Ito ang paborito kong hotel. At saka, ang red wine at pagkain nila ang pinakamahusay sa buong bansa. Talaga? Dito ka lang maghintay. Mag-CR lang ako. Sino siya? Isa lang siyang client ko. Na-offend mo ang client ko, mababaliw ako sa problema. Shi Yunheng? Akala mo tanga ako? Sinasamahan mo ang client mo sa hotel? Tinanong kita kung sino siya? Honey, nasa iyo ba ang lipstick ko? Anong nangyari? Itong empleyado, tinatanong ako kung kailangan ko raw ng special service. Sabi ko hindi, pero paulit-ulit siyang nanininda. Hindi ko akalain na ganun pala si Chiwan. Akala lang maganda, pwede nang mang-force ng benta. Shi Yunheng, ang kapal ng mukha mo. Ako ang nobya mo. Ikaw ang unang nagtraidor sa akin. Harangin ninyo siya. Bakit naman ako magkakagusto sa isang pilay na tulad mo? Paluho din siya. Bibigyan kita ng 100,000. Lumuhod ka. Humingi ka ng tawad sa binata at dalagang ito. Pigilan siya. Pagpaumanhin ka sa binata at dalaga. Ano bang ginagawa ninyo? Ibigay mo sa akin. Tigil! Hihintayin kita. Ako si Chiwan, ang 1 ay gabi. Sino ka ba? O baka ikaw ay sa lumpong ito? Diowa. Anong tingin mo ha? Sabi ko sa iyo, huwag mong pakialaman ang hindi mo dapat. Huwag mong pakialaman. Ano bang kasalanan niya? Malaking kasalanan, diba? Nagmamadali siyang magustuhan ang boyfriend ng iba. Hindi! Magdadahilan ka pa? Ako. Bitawan mo. Bitawan mo. Anong tingin mo? Halika na, tumulong ka. Go Group, ang pinakamalaking customer ninyo. Kung mawala ang account na ito, mawawalan kayo ng trabaho. Bitawan mo. Turuan mo siya ng leksyon. Sino ang may gana? Sinong may ganang? Mahal, okay ka lang? Lakas ng loob mong galitin si Miss Gu. Tapos ka na. Umalis ka na dali. Wala kang kinalaman dito. Ngayon, walang makakaalis sa inyo. Wala akong balak umalis. Hotel ng Lu Group. Puno ng CCTV. Naniniwala ako. May taong makatarungan. Hindi. Dumating na sila. Ang relasyon namin ni Chiwan, mabubunyag na. Ang sakit ng kamay ko. Ngayon na pupunta ako sa ospital. Sige. Ihahatid muna kita. Hintayin niyo ako. Miss Gu, ingat po. Umalis na kayo. Ang dapat umalis ay kayo. Tama na, tumigil na kayo. Dito sa Lu Group, magwala dito. Kapag umalis kayo, hindi ninyo alam kung paano aalis. Talaga? President Lu, anong nangyari? Assistant, ikaw nagkakamali ka yata. Siya ay mula sa aming grupo, ang pinuno. President Lu, Salamat. Walang anuman. Pasensya na, Mr. Lu, hindi namin alam na kayo pala.
Ang mga kliyente kanina. Anuman ang mangyari, hindi iyon dahilan para mang-api kayo sa empleyado. Simula ngayon, kayo opisyal ng tanggal sa Lu Corporation mula ngayon. Lahat ng negosyo ng Lu hindi na kayo tatanggapin. Umalis kayo. Mr. Liu, Pumasok ka na sa trabaho. Hindi ako gumagamit ng gamit ng iba. Ibigay ko na sa'yo. Sandali. Empleyado ka ng Nanze Hotel. Mag-resign ka. Hindi ko alam kung paano ka nakapasok sa Lu Corporation, pero ang itsura mo ay hindi kwalipikado. Ang hotel ng grupo ay nangangailangan ng magandang imahe. Nasaan si Chiwan? Sabi ni Kiao, sa hotel ninyo may isa bang empleyadong si Chiwan? Naalala ko merong isang, Juan yata parang pilay kaninang umaga ay natapos na ang resignation niya. Siya nga. Habulin. Wan, tingnan mo nga sa tindahan ng lola mo may nangongolekta ng tong. Ngayon, kung hindi ka magbabayad sa susunod, huwag ka nang magtinda dito. Matandang babae, narinig mo ba? Kawawa naman. Kawawa naman ang pamilya ni Kiao. Ang anak na babae ay naging komatose. Nakakoma ng mahigit 10 taon. Ang apo niyang babae ay pilay pa. Ikaw na magbayad. Pigilan ninyo siya. Van. Lola, Lola, Lola. Van. Pakawalan ninyo si Wanwan. Pakawalan mo si Wanwan. Kung siya talaga si Chiwan, ang mga ginawa niya sa akin, tiyak na sobrang bigo. Kiao Song, pabilisan mo. Magkano ang gusto ninyo? Ibibigay ko. Pakawalan ninyo ang lola ko. 100,000. Wala talaga akong ganyang kalaking pera. Pwede bang bawasan? Lumpo, ang lakas ng loob mong kumagat, ha? Kuya, inutos ng amo bawang masaktan ang mukha. Kahit napilay siya, pero maganda naman ang mukha. Sir Ven, ngayong araw sasamahan mo ako uminom. Papakawalan na kita. Ano sa tingin mo? Si Wanwan ay hindi pwedeng pumunta. Hindi pwedeng pumunta. Tumahimik ka, matanda. Gusto mo pang mabugbog? Wanwan, wag ka nang umiyak. Magiging maayos din ang lahat. Lola, ikaw na lang ang natitira sa akin. Huwag kang mapahamak. Pupunta ako. Nagpapakunwari ka pang dalisay. Matagal na kitang nakikitang nakipagtalik ka na ng maraming beses. Suntok. Bilis, alis, bilis. Wanwan, ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Van. Salamat, Amo Lu. Gusto ko lang itanong, ano ang pangalan mo? Eto, halika, kunin mo. Ihulog ninyo, yan ay gamit ng nanay ko. Ikaw, masamang babae. Asawa, ito. Ang nanay mo dapat matagal nang umalis. Ang mabuhay ay sayang lang sa hangin. Hindi totoo yan, magigising si nanay. Sa liwanag ng araw, anong panaginip mo? Tara, wag mo siyang pansinin. Totoo, huwag mo siyang pakialaman. Isang batang babae lang. Mas mabuti iyan. Nanay, si tatay ay iniwan na tayo. Hindi na ako magiging Chiwan. Gusto ko maging Chaowan. Amo Lu, ang pangalan ko ay Kiawan. Kiawan. Amolu, ang HR. Ang dokumento ay kumpirmado na. Ito ay Kiawan, maaaring. Hindi siya ang hinahanap natin. Chiwan, nasaan ka ba talaga?
Pasensya na. Pasensya na. Walang anuman. Mr. Lu, ako. Ang kakaiba ng taong ito. Bakit parang pamilyar siya? Kayo? Ano ang ginagawa ninyo rito? Labas! Buwisit na babae. Paano ka ba makipag-usap sa nakatatanda? Wala ka bang modo? May nanay ako. Walang tatay. Ano naman kung walang modo? Ikaw? Ay naku, Tandang Chi. Uminahon ka. Si Wanwan, hindi naman niya sinasadya. Oo, Tay. Hayaan ninyo akong makipag-usap kay ate. Narinig ko sa palengke na may lalaking sumagip sa'yo. Ikaw? Ako ang may gawa niyan. Ikaw? Ate, kahit na ayaw mo sa akin, hindi mo naman ako dapat sinasaktan, di ba? Hindi mo man lang tinatanong ang iyong pinakamamahal na anak na babae kung ano ang ginawa niya? Sasaktan mo na lang ako? Ningning, kahit na ano pa man, siya pa rin ang kapatid mong babae. Ikaw bilang nakatatandang kapatid, paano ka ganyan kasakim? Kayo tatlo, matapos ipakita ang saya? Pwede na ba kayong lumabas? Ate, sasabihin ko na ng diretsyo. Si tatay ay pumili ng magandang asawa para sa iyo. Hindi ako magpapakasal. Nagrebelde ka na ba? Kahit pasaktan mo ako, hindi pa rin ako magpapakasal. Van, huwag kang makipag-away sa tatay mo. Ang pamilyang Lu, maraming taong gustong mapangasawa, pero hindi makapasok. Nay, sa tingin mo, papayag si ate na pakasalan si Luli? Ang pamilyang Lu ay isang mayamang angkan. Pero siya ay talagang isang anak sa labas. Nabalitaan ko na mahilig siyang mag-dissect ng mga bagay, isang tunay na perbertido. Huwag kang mag-alala. Hindi siya makakapasok sa high society, kaya natural na hindi niya alam. Si Nay ay tiyak na makakumbinsi sa kanya. Kung ganoon, ang swerteng ito ay para na lang sa nakababatang kapatid. Anak, Naswail, Ate, kung hindi ka mag-aasawa, si tatay ay magtatanggal ng oxygen tube ng nanay mo. Subukan mo lang. Ate, kung hindi ka mag-aasawa, si tatay, bubunutin ang oxygen tube ng nanay mo. Lakas loob mo. Nagbibiro lang naman ako. Bakit mo ako sinisigawan? Matanda na ang nanay mo. Mahirap iwasan ang aksidente at ang lola mo. Matanda na. Kung gagalaw-galaw, hindi na niya kaya ang pagod. Nawala ang pag-ibig, nawala ang trabaho. Kailangan pa ng nanay ang pambayad sa gamot. Ang pamilya Lu. Mukhang magandang pagpipilian. Magpapakasal ako. Yung jade na inagaw ninyo sa akin, ibigay ninyo sa akin, at magpapakasal ako. basurang jade lang naman iyan. Nanay, babalik ako, bibilihan kita ng mas maganda Imperial Green. Eto. Tara na. Munting pulubi. Buhay ka pa ba? Ikaw. Ikaw pala. Siya ang tinutukoy ni Chining na manyak. Pero mabait naman siya. Ikaw. Pasensya na. Ako ang pumalit sa kasal. Hindi. Para sa pera. Hindi rin. Ayoko nang niloloko. Ang pamilya Lu? Hindi basta-basta makapasok. Babayaran mo ang iyong ginawa? Magbabayad ka. Ginoong Lu, si Dean ng Huaxi ay may natanggap na mahirap na operasyon. Gusto niyang mag-schedule sa inyo. Tara na. Ngayon na. Pero ngayon,
Hindi ba gabi ng inyong kasal? Ayusin ko na agad. Ang laking tapang ng pamilya Chi. Nagpadala ng lumpo? Ateli, tawagin mo ang pamilya Chi. Isama mo sila pabalik. Ang pamilya Lu namin ay hindi namin kayang abutin ang kasunduang ito. Ang ingay. Ano ba yan? Tatay, sobrang sama ng ginagawa nila. Paano si Ali makakapag-asawa ng babaeng ganito? Hindi ka ba ayaw kay Ali? Iba ito. Tama na. Ikaw si Shawan, di ba? Tama ang napangasawa niya. Nag-research ako. Ikaw ang tunay na anak ng pamilya Chi. Tatay, Tama na? Ang testamento ng iyong ina ay para kay Ali. Na mapangasawa ang anak ng Chi ang donasyon ng shares ay magiging epektibo. Ang Lu Group. Maraming tao ngayon ang naghihintay. Ito. Kailangan mong maintindihan. bakit ka nakatayo pa diyan? Ang pamilya Lu ay hindi nag-aalaga ng tamad. May tao ba? Madam, bigyan mo siya ng trabaho. Opo. Masama ang pakiramdam ko. Ang kusina ay bahala sa iyo. Sasama ako kay Madam mamaya. Ang hardin ay bahala sa iyo. Kaming dalawa ay may klase sa baking ngayong hapon. Ang kalinisan ng banyo ay bahala kang linisin. Gawin natin ito. Baka hindi maganda. Sa kabila ng lahat, siya ay manugang ng pamilya Lu. Where? Anong klaseng manugang siya? Isang pilay na nangangarap, umakyat sa mataas na lipunan. Hindi mo ba nakita kung paano siya tratuhin ng ginang? Narinig ko, ang binatang Panginoon kagabi, hindi man lang nagtagal umalis siya. Kung hindi man, kaming tatlo paglaruan siya ng kaunti. Baka ang ginang ay magbibigay sa atin ng bonus. Lakad, panoorin mo ako. Aray, pasensya na. Hindi ko nakita eh. Array. Aray. Naglakas loob ka pang itulak ang tao? Oo nga. Anong tinitingnan mo? Peste ka. Pilay na ginang. Nakapanakit ka ng tao at gusto mo nang umalis. Ikaw. Bitawan mo. Paano nagkaroon ka ng jade na palamuti ng binatang Panginoon? Paano mo nakuha ang jade ng Ginoo? Hindi ko alam kung ano ang pinag-uusapan ninyo. Tiyak na siya ang nagnakaw. Isang bagay na napakahalaga. Ginoo, hindi maaaring ibigay sa kanya. Ibigay mo ang bagay. Ito ay akin. Magnanakaw. Kawatan. Ibalik mo ang bagay. Pinalo mo ako. Mga ate, ibigay sa akin ang magnanakaw at ang nakaw na bagay. Ibigay sa amo. Sige. Ilabas mo, ibigay. Ano ang ginagawa ninyo? Anong ginagawa nyo? Anong nangyari? Ay, Ginoo. Ginagawa lang namin. Kay Madam, isang biro. Umalis na kayo. Ginoo. Ang ginang, nagnakaw ng gamit ninyo. Anong gamit? Pasensya na, nagkamali lang ako. Kiawan. Ikakasal sa pamilya Lu. Na magsisisi ka ba? Kung gusto mong mag-divorce, hanapin mo ako kahit kailan. Imposible. Siya ay isang mayamang binata. Paano iyon mangyayari? Paano iyon mangyayari? Tanggalin na ang mga katulong na iyon. Bakit po kayo hindi sa harap ng ginang? Walang ginang. Natatakot lang ako na magkaroon siya ng mga maling pag-asa. Oh, Ang taong hinahanap mo, may lead na ba? hinahanap pa. Mayroon ng ilang lead. Bilisan mo. Si,
Teka. Ibabalik ko sa iyo. Hihintayin kita. Ang pangalan ko ay Chiwan ang Wan ay nangangahulugang gabi. Bakit pakiramdam ko ikaw at siya ay magkahawig? Gino, may problema. Nahimatay ang ginang. Tawagin ang doktor ng pamilya. Ginoo, ngayon, nasa bakasyon ang doktor ng pamilya. Sa ospital. Sinong nagsabing walang pakialam si Ginoo kay ma'am? Mukhang nag-aalala siya. Narinig ko ngayon, yung mga nang-aapi kay ma'am ay pinalayas lahat. May dalawa. Nasa bahay pa ginawa na mahigit 10 taon ng tagapaglingkod. Kaya kitang-kita na si Ginoo kay ma'am ay hindi pangkaraniwan. Nilalagnat pa ang pasyente dahil sa matagal na malnutrisyon, nanghihina ang katawan. Kailangan mag-ingat sa susunod. Suriin ang kanyang binti kung posible pa bang operahan. Sige. Oh, magaling. Ikalawang araw ng kasal, magsisimula ng mga liwa. Hayaan ang lalaking iyon sa pamilya, Lu, na malaman niya. May magandang idudulot sa'yo. Hoy, Ginang Lu, ang iyong manugang na babae. Parang nangangaliwa. Ikaw pala. Sino ba ang gusto mo? Ang iyong manliligaw. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nagpapakaarte ka pa. Yung isa kanina, nandito pa. Inaalagaan ka ng mabuti. Hindi ito pakialam mo. Wala ka ng kinalaman. Hamte, wala akong kinalaman. Ikaw ang kumatawan sa pamilya Chi na nagpakasal sa pamilya Lu. Kung magagalit ka sa pamilya Lu, paano kung ibaling nila ang galit sa atin? Mas mabuti kung magalit sila. Sana nga ang pamilya Lu ay ibagsak kayo. Ikaw, masamang babae. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Madam, sila ang dalawang iyon nagsira sa reputasyon ng pamilya Lu. Masamang babae. Tingnan mo ang lalaking iyon sa pamilyang Lu. Baka magdusa ka. Sabi mo sila? Oo, sila ang masamang lalaki at babae. Sinisira ang reputasyon ng pamilyang Lu. Sa tingin mo? Paano natin haharapin ito? Siyempre, dapat silang mapahamak at mawalan ng dangal. Mas mabuti pa umalis sa lungsod ng Rong, wala nang dapat tumapak sa Rong. Napakasamang intensyon. Madam, Ang pamilya ninyong Chi, naghanap ng pilay para insultuhin ang pamilyang Lu. Ayos lang sana. Ngayon ay ginagawa pa ninyo kaming marumi sa tubig. Sa tingin mo ba ang pamilyang Lu madaling apihin? Madam, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ano ang ibig mong sabihin? Tama nga. Ang nanay mo noon ay naging kabit. Nabalitaan ko noong hindi pa hiwalay si Chie, ipinanganak ka na. Kaya pala ganyan ang iniisip mo. Hindi totoo, madam. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Walang silbi ang pagpapakaawa sa akin. Ang bagay na ito ngayon, hindi pa tapos. Luli tawagan si Chie na pumunta sa ospital. Kailangan ko siyang makausap ng maayos. Siya si Luli. Ang bastardo na to, ang gwapo. At napakabuti pa niya sa masamang babaeng to. Ma'am, kasalanan ko. Patawarin mo ako, pakiusap. Huwag mong sabihin sa tatay ko. Malas. Mr. Lu, pasensya na. Ako ang may kasalanan. Pasensya na. Huwag mong dumihan ang damit ko. Mr. Lu, hindi naman. Sige, naghihilaan kayo. Ano ba yan? Umalis ka na. Salamat, ma'am. Salamat. Ikaw na ang mag-ayos ng discharge. Ma, hindi pa siya gumagaling.
Balak mo bang makasama siya magpakailanman? Ma, ako? Tawagan ang doktor ng pamilya. Hindi kayang tiisin ng pamilya Lu ang kahihiyang ito. Kung hindi dahil sa'yo, ako'y makakatagal dito magtiis ng ganito kalaking hiya? Bakit ka tatahimik? Pinabalaan kita. Sa susunod, kapag lumabas ka, huwag mong sasabihing ikaw ay manugang ng pamilya Lu. Narinig mo ba? Matigas ang ulo. Naiinis ako sa'yo. Narinig ko na dahil sa'yo si Ali ngayon. Pinaalis ang kasambahay. Hindi ko ginawa. Gusto mo pang magdahilan? Sinasabi ko sa'yo, ang pamilya Lu ay hindi nangangailangan ng isang walang sala at kaawa-awa. Kung magpapatuloy kang mahina, mas mabuti pang ang kapatid mong babae. Ang itaas ko sa posisyon. Sa kanyang mga mata, may ambisyon na nakikita. Naniniwala ako na ngayon si Ali ay labis na interesado. Ginagawa mong transaksyon ng kasal? Naalala mo ba ang nararamdaman ni Mr. Lu? Ang damdamin ay hindi magandang bagay. Tinulungan ng nanay mo si Chie sa loob ng maraming taon. Sa bandang huli, siya ay nakahiga sa kama, naging isang halaman na halos patay na. Kinuha ni Chie ang pera niya para buhayin ang kabit at anak. Sa tingin mo, nagkamali ba ang nanay mo? Tumahimik ka. Kiawan, ano ang ginagawa mo? Pag-isipan mong mabuti ang sarili mo. Ginoong Lu, yung doktor na pinakontak mo sa akin, Hindi na kailangan ngayon. Munting pulubi. Ikaw nga, munting pulubi. Munting pulubi. Buhay ka pa. Ginoo, ang pagkain ng ginang, kailangan ko bang dalhin sa loob? Hindi na. Tama na. Bigyan mo na lang siya ng pagkain para hindi siya mahimatay sa bahay. Nanay, kailangan niyang panagutan ang kanyang pagkakamali. Sa totoo lang, ang aking mga sinabi kanina ay medyo sobra na. Kahit anong mangyari, hindi ito dahilan para manakit siya ng tao. Alam ko na ginagawa mo ito para patahimikin ako. Para hindi na ako mang-istorbo sa kanya. Wala. Ikaw ang anak ko. Alam ko ang nasa isip mo. Huwag kang mag-alala. Sa susunod, hindi na ako makikialam sa kanya. Pumunta ka at bigyan ng pagkain ang ginang. At saka tumawag ka ng doktor. Papuntahin mo siya para tingnan. Sandali. Nanay, busog na ako. Ako na lang ang pupunta. Siya, talagang nahulog ang loob. Munting pulubi. Pulubi. Kiawan, ayos ka lang ba? Pulubi? Ano sinabi mo? Ano sinabi mo, Kiawan? Ikaw ba, Chiwan? Ikaw ba? Pulubi. Tawagin ang doktor. Tawagin ang doktor. Tawagin ang doktor, bilisan mo. Tawagin ang doktor. Si Miss Kiao ay mahina ang katawan. Chiwan. Ano? Ang pangalan niya ay Chiwan. Ang katawan ni Miss Chi ngayon ay hindi na kaya ng hirap, Mr. Lu. Nasa labas ako, 24 na oras na nakastandby. Van, hindi ako tao. Hindi ako tao.
Van? Saktan mo ako. Saktan mo ako. Dapat alam ko na noon. Para sa'yo. Ako si Chiwan. Wan tulad ng gabi. Umalis ka, Pilay. Dumating na si Mr. Lu. Nanggugulo? Nag-aakit ng boyfriend ng iba. Matagal ko nang nakikita na ikaw, pinagpapahigaan ng ilang beses. Magnanakaw. Maliit na magnanakaw. Ibigay mo na ang mga bagay. Pasensya na. 1-1. Napakaraming taon. Pinagtiisan kita. Kiao-sam. Puntahan mo ang mga nakaraang taon na nangyari sa asawa ko. Imbestigahan ng maayos. 1-1. Tutulungan kita. Babawiin ko lahat kasama ang interes. Ikaw talaga. Hindi mo matatalo ang nanay ko. Akala mo kaya ng anak mong babae. Talunin ako. Siya. Karapat-dapat lang siyang mabuhay sa paghihirap. Hindi siya karapat-dapat magkaroon ng damdamin. Ang laki ng reaksyon mo. Kaya hayaan mo ako. Wakasan ang iyong paghihirap. Bumaba ang presyon ng dugo, tumitigil na ang tibok ng puso, gamitin agad ang defibrillator. Ginoo, sasagot ba? Dr. Zhang. Nakontak na ba ang pamilya? Isa na lang hininga ang natitira sa pasyente. Kung hindi pa makita ngayon, huli na. Sige, kukontakin ko na ngayon. Talo ng munting oso. Talo ng munting uso. Masarap ba? Tatlong munting baboy. Kumusta? Bakit ngayon ka lang sumagot? Ang iyong ina na si GNNG, Kiao Jinyu. Kamatay lang siya. Hoy, naririnig mo ba ako? Naririnig mo ba? Mr. Lu, nalaman ko na 20 taon na ang nakalipas Miss Chiwan at Mrs. Kiao Jinyu na aksidente sa kotse noong tag-ulan na gabi. Si Mrs. Kiao ay naging vegetative state. Agosto no ba? Paano ninyo po nalaman? Nanay. Nanay, huwag kang umalis. Mr. Lu, pasensya na. Nanaginip ako ngayon lang tungkol sa nanay ko na kumakaway sa akin. Mr. Lu, pasensya na. Alam kong mali ako. Pwede mo bang ibigay sa akin ang cellphone? Gusto ko lang kumpirmahin ang kalagayan ng nanay ko. Naalala mo ba yung alkansya? Dati, sa totoo lang, magkakilala na tayo. Ako si Chiwan. Namatay na ang nanay mo. Ano? Namatay na ang nanay mo. Hindi yan totoo. Hindi ako iiwan ng nanay ko. Hindi ako iiwan. Hindi ako iiwan. Anong problema mo? Namatay na ang nanay mo? Hindi ka man lang dumalo sa ganitong importante? Nagsisinungaling ka. Lahat kayo nagsisinungaling sa akin. Lahat kayo nagsisinungaling sa akin. Hindi ako iiwan ni Mama. Lahat kayo nagsisinungaling sa akin. Lahat kayo nagsisinungaling sa akin.
Lahat kayo nagsisinungaling sa akin. Isasama kita. Isasama kita. Lahat kayo nagsisinungaling sa akin. Kung dumating ka lang ng mas maaga, baka nakita mo pa ang nanay mo. Huling pagkakataon na. Sayang. Nanay. Huwag kang umalis, nanay. Hindi kita kayang iwan ni Wanwan. Nanay. Van? Ako. Ikaw. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ko nakita ang huling sandali ng nanay ko. Pasensya na. Ibalik mo sa akin ang nanay ko. Ibalik mo sa akin ang nanay ko. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin. Wanwan. Pasensya na. Ayaw kong makipaghiwalay. Luli. Wala akong gusto. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Wala na akong lahat. Nandito pa ako para sa iyo. Tatlong taon. Kung hindi ka magbabago ng isip, pipirmahan ko ang kasunduan sa diborsyo. Uminom tayo. Natapos na. Saka mo ako patawarin, pasensya na. Wanwan. Ali, anong nangyari? Paano ka naging ganito kababa? Ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Ano ang gagawin ko? Hiwalay na kami ni Wanwan. Masaya ka na ba? Diborsyo. Paano siya nangahas? Ano ang hindi niya kayang gawin? Hindi mo ba ako laging tinatanong? Kung sino ang nagbigay sa akin ng alkansya? Siya ang nagbigay sa akin. Siya pala? Sa loob ng maraming taon? Siya ang liwanag sa madilim kong mundo. Siya. Noong gabing iyon? Pagkatapos ibigay ang alkansya, siya at ang kanyang ina ay naaksidente sa sasakyan. Utang ko sa kanya. Utang ko sa kanya. Dahil hindi mo siya makalimutan? Sige. Sunduin mo siya. Ang iyak mo ay napakalungkot? Hindi niya alam, tama ba? Anong sinabi mo? Sinabi ko, ang anak kong lalaki ay hindi dapat maging duwag. Kung gusto mong habulin, habulin mo. Gamitin ang natitira mong buhay para makabawi sa kanya. Schedule ang operasyon ni Madam? Opo. Sandali lang. Huwag mo siyang sabihan. Ako. Lola! Sabi ng doktor, gagaling ang aking bintik. Napakagaling. Magkano ba ang gagastusin diyan? Hindi na. Sabi ng doktor, proyekto ito ng welfare. Kapag nagising ang nanay mo, makita niyang gumaling na ang binti mo, tiyak na matutuwa siya. Oo nga. Tiyak na matutuwa siya. Puntahan natin ang nanay mo.
Inilipat siya sa mas magandang ospital. Benepisyo rin iyon. Ganun ba? Lola, itutulak na kita pa uwi. Handa na ba ang lahat? Wala kang dapat ipag-alala. Galing lahat sa China. Mga ekspertong mataas ang antas. Van. Simula ngayon, babayaran ko ang lahat sa iyo ng paunti-unti. Magsimula na tayo. Pasensya na. Nagkamali ba ako ng tingin? Van. Sandali, hintayin mo ako? Bakit nandito ka? May sakit ka ba? Umalis ka. Binlock mo ang WeChat ko, telepono, lahat. Gusto kitang kontakin. Bakit mo ako kukontakin? Hindi ba sapat na maging manugang ka ng Gu? Van, ang mahal ko ay ikaw. Ang Gu ay stepping stone lang. Sa totoo lang, hindi mahalaga kung magpakasal tayo o hindi, di ba? Kaya kitang buhayin. Ang nanay mo, hindi ba kailangan niya ng pera? Manghimik ka. Ilang buwan tayong hindi nagkita. Ang laki na ng galit mo. Tutulungan kita. Kuya Yunheng, anong ginagawa mo? Ang kapal naman ng mukha mo. Nasa ospital na ako. Hindi mo pa ako tinitigilan? Ikaw. Magandang balita. Bahala na. Bitawan mo. Hindi naman iyon malaking bagay. Naakit ka ba sa babaeng demonyo na iyan? Hindi. Paano ko siya magugustuhan? Ikaw talaga. Hindi pa ba sapat ang pagkakapalo ko sa'yo? Hindi ba? Wala akong bisyo sa pagkuha ng basura. At isa pa, miss, kung muli mo akong atakihin sa personal, hindi ako magdadalawang isip na tumawag ng pulis. Hindi ka pala lumpo? Galing na talaga ang binti niya. Tumigil ka nga. Hindi mo ba ako narinig? Ano? Akala mo ba dahil gumaling ang binti mo, matapang ka na? Tawagin ng mga tao? Bitawan ninyo ako. Ospital ito, ang ingay ninyo. Ano ba yan? Bakit ka nananakit ng tao? Sinasabi ko sa iyo, ako si Gu Jiayin. Ako ang binibini ng pamilya Gu. Ngayon, pumunta ako dito para sa pulong ng mga shareholders. Ang ospital na ito ay pag-aari ng pamilya ko. Sigurado ka bang gusto mong makialam? Siya pala. Sabi nila sikat siya sa pagiging mayabang. Tatawag ba tayo ng pulis? Gusto mo bang mamatay? Hindi madaling gumaling ang binti mo, diba? Sabi mo, kung babaliin ko lahat yan, maaari pa bang gamutin? Kunin ninyo siya. Bitawan ninyo ako. Bitawan mo siya. Papalagpasin ko kayo. Sino ka ba? Maniniwala ka ba? Kahit sa harap mo, saktan ko siya, wala kang magagawa sa akin. Kung ginalaw mo siya, pagsisisihan ng pamilya Gu sa buong buhay nila. Sino ang tinatakot mo? Bali. Okay ka lang? Okay lang. Alagaan mo na ang sugat mo. Huwag mag-alala. Ngayon, magaganti na kita. Kontrolin ninyo sila. Sino siya? Anong karapatan mo? Itali kami? Bitawan mo ako. Kung gusto mo, gagawin kitang magbayad. Magbayad? Ngayon, gusto kong makita paano mo ako papagbayarin. Mr. Gu, bilisan mo pumunta dito. Miss Gu, muntik na siyang makipag-away. Anong ginagawa mo? Ako ang panganay na anak ng pamilya Gu. Kahit na si Gu Bomeng ay tumayo sa harap ko, hindi siya maglalakas loob na gumawa ng kahit ano. Sino ka ba? Nangahas kang tawagin ang pangalan ng tatay ko. Anong gusto mong gawin? Sa 2 taong ito, Tumawag
Tumawag ng pulis. Masyadong madali para sa kanila. Gusto mong sirain ang binti niya, tama? Ngayon, ako ay sasaktan ng iyong binti. Gawin na. Tumigil. Sino ang maglalakas loob na gumawa ng gulo sa ospital ng pamilya Gu? Tapos na kayo, Papa. Sila yan. Ito ang masamang lalaki at itong masamang babae. Wala na. Balita ko si Ginoong Gu ay sobrang protective. Oo nga, si Miss Go ay halos. Spoiled na parang walang batas. Sa Rongcheng, bukod sa pamilya Lu, malamang walang maglakas loob na makipag-away kay Ginoong Gu. Kayo pala? Narinig ko na hindi mo alam magturo sa anak mo. Ako na ang magdisiplina para sa'yo. Wala namang tutol, di ba? Anong klaseng tao ka? Ikaw pa ang magtuturo sa akin? Gusto niyo bang pagsisihan na nabuhay kayo? Tumahimik ka. Papa, kung ngayong araw ay hindi ninyo sila papatayin, magagalit ako sa inyo. Oo, Tito. Sobra na ang pang-aapi nila. Lumuhod kayo! Tay, Kung hindi ka luluhod ngayon humihingi ng tawad kay Mr. Lu, hindi kita ituturing na anak. Mr. Lu. Mr. Lu. Lu Li. Mr. Lu, nagkamali ako. Mula ngayon, sisiguraduhin kong didisiplinahin ko siya ng maayos. Ako na ang hahalili sa kanya para sa iyo. Humihingi ng tawad. Ganito ang ginawa niya sa kamay ko. Sa tingin mo ba ang isang paghingi ng tawad ay makakalutas ng problema? Kahit magkano ay babayaran ko. Gu Corporation 50% ng shares. Ano sa tingin mo? Tay, baliw ka na ba? Kahit na siya si Luli, hindi naman dapat umabot sa ganito. Huwag kang makialam. Alam mo ba kung sino si Mr. Lu? Siya ang pinakamahusay sa mundo na eksperto sa surgery. Nasugatan mo ang kamay niya kahit 10 ospital ay hindi sapat. Ano? Siya ba ang kamakailang nakipagtulungan sa ospital? Yung misteryosong nangungunang eksperto? Imposible. Hindi ito posible. Ito na siya, si Mrs. Lu, di ba? Kilala ko po kayo. Si Amo Lu ang mismong nag-opera sa inyo. Wag na. Siya ang nag-opera sa akin. Hindi ba ito libre ng ospital? Anong libre? Nakikiusap po ako na si Amo Lu ay magpatawad na. Hindi ako santa. Ipaubaya na lang sa pulis. Tama lang po. Tama lang po. Dalhin na ang tao. Teka. Salamat. Trabaho ko lang. Tungkol sa nanay mo. Pasensya na. Wag na. Ginoong Lu, pakisign po ito. Hinahangaan ko ang inyong galing bilang doktor. Ngayon ko lang po kayo nakita ng personal. Kayo po ba ang anak ni Ginang Kiao? Ang inyong ina ay biglang pumanaw. Nabalitaan kong hindi kayo nakarating. Pero huwag kayong masyadong malungkot. Noong araw na iyon, may isang Miss Chi na dumalaw sa ospital. Ano? Sinong Miss Chi? May CCTV ba? Meron. Si Chining. Tiyak na siya ang pumatay sa nanay ko. Huwag kang mag-alala. Tayo ngayon, kailangan pa natin ng mas tiyak na ebidensya. Maligayang kaarawan. Sa iyo. Maligayang kaarawan. Sa iyo. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Lahat, mag-order kayo ng gusto nyo ngayon. Ako na ang bahala. Nga. Babe, anong okasyon ngayon? Bakit ang saya mo? Ano, nakahanap ka na ba ng perpektong lalaki? Ako. Si Luli lang. Ang pakakasalan ko. Hindi ba sinabi na ang malas mong ate ay ipakasal doon? Nagsisisi ako ngayon. Kailangan niya akong hayaan. Siyempre. Pero, narinig ko, hindi ba abnormal si Luli? Makikilala mo siya kapag nakita mo. Chismis lang yun. Kung talagang magaling siya, bibitawan ba siya ng ate mo? Ang laki ng reaksyon mo. Hayaan mo akong tapusin ang sakit mo. Kaya ko siyang kontrolin. Parang langgam lang. Ganon kadali. Unahin ang kaligtasan. Kung may nararamdaman kang hindi tama, tawagin mo ako ng malakas. Si.
Uy, bihira ka naman. Para sa birthday ko ba to? Chining. Sino yan? Ang ganda-ganda. Aba, ang galing mo talaga pumili. Ito. Ang ate ko. Yung pilay? Sabi nila si Miss Kiao, maraming ginagawa sa labas. Magsaya kayong lahat. Shining. May sasabihin ako. Gusto kitang makausap ng sarilinan. Pakinggan ninyo? Sarilinan daw. Kung gusto mo, sama ka sa akin sa labas para mag-usap. Sarilinan. Ate, sa tingin mo makakalabas ka? Nang ganito lang. Anong gusto mo? Anong gusto ko? Ginoong Pao. Ikaw na magsabi. Maghubad ka ng damit para matingnan ng lahat. Ayos to. Pwede to. Ate, maghubad ba? O hindi? Isa. Pwede. Hoy, ang ganda ng katawan mo ah. Kung maghubad ka pa ng konti, mas gaganda pa. Sabi, Sapat na ba? pwede. Pero pwede bang kumain ng cake? Masasaya ako. Masarap ba? Ano lasa? Itong pilay, sa buong buhay niya, hindi alam kung nakatikim na ng ganitong masarap na cake. Para sa akin, siningning ang mapagbigay. Masaya ka na ba? Hindi. Ganito ba? Baliw na ba ang ate mo? Ay, nakakasira ng saya. Hindi na naman tayo makakapaglaro ng maayos. Sige. Sasama ako sa'yo. Kung may sasabihin ka, ilabas mo na. Ano bang problema mo? Ngayon, pumunta ako para hanapin ka. Gusto ko lang kumpirmahin ang isang bagay mula sa'yo. Ang paggalis ng nanay ko, si Chie ba ang may gawa? Ano bang pinagsasabi mo? Nagkasakit ang nanay mo. Hindi naghiwalay ang nanay ko at si Chie. Kung gayon, may parte ang nanay ko sa kumpanya. Kalahati ng shares. Ang nanay mo ay isang trader. Araw-araw na nabubuhay sa takot. Inudyok si Chie. Pinagplanuhan ng nanay ko. Hindi naman imposible. Kasinungalingan. Ano? Nasaktan ka ba? Kung hindi namatay ang nanay ko, mananatili kang anak ng kabit. Tumahimik ka. Ikaw. Gumaling na ba ang binti mo? Ikaw gumaling na ang binti mo. Gumaling na. Imposible. Ilang dekadang pagkapilay. Hayaan mo akong hulaan ang iniisip mo. Gusto mong pakasalan si Luli, tama? Sayang. Ngayon, gumaling na ang binti ko. Layo mo sa kanya lalo pang lumayo. Ah, oo nga. Pwede mo ring manahin ang tradisyon ng nanay mo? Maging kabit? Ang nanay mo ang kabit, sinasabi ko sa iyo. Kung hindi dahil sa pera ng nanay mo, hindi siya pakakasalan ng tatay ko. Ang mga magulang ko ang magkasintahan mula pagkabata. At saka, ang nanay mong ito, alam mo ba kung paano siya umalis? Ganito ko siya unti-unting kontrolado. Sinasabi ko sa iyo, hindi siya lalaban. Wala kang hiya. 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 Wag, 1-1. Ginoong Lu, itutulak niya ako. May problema na siya sa isip. Okay na. Okay na, wala na. Ikaw. Ano bang gusto ninyo? Marami namang tao dito. Karma. Lahat ng ginawa mo, may kapalit. Xiaowan, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Ang CCTV ng ospital, nakuha na namin. Eserere, anong mapapatunayan yan? Yung mga sinabi mo mismo? Masama ka. Pinagalit mo ako kanina para kunin ang salita ko. Xiaowan, siguradong ilalabas ako ni tatay sa kaso. Ang pamilyang Lu. Susuportahan si Wanwan. Luli, papakasalan kita. Makipagtulungan ka sa akin. Makuha mo ang lahat ng pag-aari ng pamilyang Xi. Para sa akin, lahat sa pamilya Chi.
ay hindi kasing halaga ni Wanwan. Kiawan, akala mo ba, sa ilang buwan lang magkakaroon na si Luli ng ganyan kalalim na pagmamahal sa'yo? Peke lang lahat yan. Ilang buwan. Siya ang hinintay ko sa loob ng 20 taon. Pakawalan mo ako. Kiawan, ikaw ay masamang tao. Ningning, asan ka? Bilisan mong pumunta sa kumpanya. Birthday mo ngayon. Si tatay ay sadyang nagpatawag ng pulong ng mga shareholder para sa iyo. Ang mga shares ng kumpanya ay ibibigay sa iyo. Sige. Ang boses na to parang yung babaeng masama. Baka mali ang narinig mo. Namatay na si Kiao Jinyu. Ang equity ng kumpanya ay automatikong mapupunta sa akin. Nagpasya ako na mag-imbita ng bagong shareholder. Hindi ako sumasang-ayon. Hindi ako pumayag. Anong ginagawa mo dito? Ito ba ang lugar na dapat mong puntahan? Pulong ng mga shareholder. Siyempre pupunta ako. Hoy, sino yan? Hindi kilala. Mukhang si Xiaozong. Baka si Chiwan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga tito at tita. Ako, si Chiwan. Ikaw nga, noong bata ka pa, niyakap na kita. Umalis ka na. Nagpupulong kami. Wanwan, makinig ka na sa tatay mo. Huwag ka nang magmatigas. Huwag mong sayangin ang oras. Bilang anak ni Kiao Jinyu, ang mga shares ko sa kumpanya ay legal kong minamana ayon sa batas. Kaya pala, para ang kinin ng kayamanan ko. Ikaw, babae. Ang iyong kayamanan? Huwag mong kalimutan, ang kumpanya ay galing kanino? Tama na. Wanwan, inagaw mo ang kasunduan ni Ningning at Lu sa pakikipagtipan ayos lang. Ngayon, gusto mo pa ang kumpanya. Ano? Sabi ko, bakit wala si Chining na napangasawa ang pamilyang Lu? Ang sama ng loob ni Chiwan. Paano niya inagaw ang nobyo ng kapatid? Ang sama ni Chiwan. Ninakaw pa ang fiancé ng kapatid na babae. Ako ang umagaw ng engagement ni Chining, sigurado ba kayo? Gusto niyong sabihin ko ang totoo? Guard, nasaan kayo? Palayasin ninyo siya. Teka, Mr. Lu, narinig ko, hindi gusto ng pamilya Lu si Chiwan. Dumating na ang pagkakataon. Mr. Lu, nagpunta ka para kay Wanwan, di ba? Ay, dalhin mo na siya pa uwi. Disiplinahin mo ng maayos. Ang batang ito, mula pa noong bata. Masama na ang ugali, masama ang asal. Sana ikaw ay maging mapagpasensya. Totoo ba talaga? Tingnan mo, malalaman mo. masama ang ugali. Masamang asal. Sigurado ka ba na hindi si Chining ang tinutukoy? Mr. Lu, nagbibiro ka ba? Ang mga bagay ng inyong kumpanya. Ayokong makialam. Pero hindi ko kayo pwedeng hayaang insultuhin ang asawa ko. Anong nangyayari? Presidente Chi, kung hindi ako nagkakamali, kayo ang pumilit kay Wanwan na pakasalan ng pamilya Lu. Ngayon bakit si Wanwan ang umagaw ng engagement ni Chining? Mr. Chi, kayo ang pumilit kay Wanwan na pakasalan ang pamilya Lu ngayon. Paano naging si Wanwan ang umagaw sa kasunduan ni Chining? Ay. Matanda na ako. Medyo mahina na ang alaala ko. Kahit na ano. Ngayon, may pagpupulong ang kumpanya ng mga shareholders. Si Wanwan, hindi dapat sa oras na ito manggulo. Pumunta ako. Gusto ko lang kunin ang pag-aari ko. Sige, ituloy ninyo ang pulong. Chi-Wan. Ang usapin ng pamilya natin, bumaba na lang tayo at pag-usapan. Ang pulong ngayon ay dito na matatapos. Teka, kung sabihin ng malinaw. Ano pa ang gusto mong sabihin? Ito ang 20 taon na ang nakalipas na iniwan ng aking ina, nakasunduan ng donasyon, na ang lahat ng shares ng kumpanya na hawak niya ay ibinigay sa akin na regalo sa akin. Imposible. Talagang imposible ito. Walang imposible. Kumain tayo ng kung ano. Sabihin mo. Attorney Zhang, gusto kong gumawa ng kasunduan ng donasyon. Hanggang ilang araw lang ang nakalipas, saka ako natagpuan ng abogado. Hanggang noong nakaraang mga araw, saka lang ako natagpuan ng abogado.
Natagpuan ka ng abogado noong nakaraang mga araw. Bakit hindi ka dumating agad noon? Pumili ka pa ngayong araw na ito. Baliw ka. Oo, baliw na ako. Dahil kayo ang nagtulak sa akin. Ang inyong mahal na anak, na si Chining, pinagbintangan niya ang aking ina. Hindi na ako pwedeng umatras. Ano? Si Xiao Jinyu ay pinatay pala. Tingnan mo si Chiye, nagmamadali maglipat ng shares. Baka siya ang nagutos. Oo nga, Kasinungalingan yan. Pinaparatangan mo ang iyong kapatid na babae. Tama nga pala. Nakalimutan ko sabihin sa inyo, ang inyong mahal na anak na babae, ngayon ay nasa kulungan na siya. Sana ang inyong pamilya na 3 ay magkasama-sama. Babae. Ikaw, ibalik mo ang aking anak. Ibalik mo ang anak ko. Ginang Chi, maging mahinahon ka po. Geng, Chi, pakiusap, kumalma ka muna. Itong sampal, para sa nanay ko ito. Kayo, wala kayong magandang mangyayari. Makikipag-away ako sa'yo. Isuli mo ang anak ko. Isuli mo ang anak ko. Magpapatuloy ang pulong ng mga shareholder. Ang abogado ng pamilya Lu ay sasamahan ng aking asawa sa buong proseso upang subaybayan ang paglilipat ng shares. Dapat lang. Ano? Baka may isang bagay na kailangan ko ng tulong mo. Yung babaeng to talaga namang maganda. May dating kagandahan ni Xiao Jinyu. Ang hapunan ng pamilya ngayong gabi. Lahat ay naghihintay na makita ang kahihiyan mo. Hindi mo ako dapat pahiyain, lalo na ikaw, asawa ng presidente ng Lu, ang bawat salita at kilos ay kumakatawan sa pamilya Lu. Huwag kang matakot. Tandaan, huwag hayaang apihin ka. Kung ikaw ay aalipustahin, gantihan mo ng buong lakas. Yung Pilay at si Ali bakit hindi pa dumarating? Yung Pilay at si Ali, bakit hindi pa dumarating? Ewan ko, baka yung Pilay mabagal maglakad. Hindi ko talaga maintindihan. Ano bang iniisip ni tatay? Humanap ng anak sa labas para magmana ng ari-arian at nagpakasal pa sa isang Pilay. Hindi ba ito pagpapahiya sa sarili? Kasi si tatay. At si nanay ay sobrang spoiled ang anak na babae. Isang tagalabas. Nagpalit ng apelyido, naging miyembro na ng pamilya Lo. Ang tunay na miyembro ng pamilya Lo. Sa halip ay kailangan pang tumabi. tingnan nyo. Dumating na yung anak sa labas. Sino ang kasama ni Ali? Hindi ba? Si Chiwan ba? Paano naman? Hindi ba ang pinakasalan ay isang Pilay? Oo nga. Hindi naman siguro si Ali para magpakitang gilas kinuha sa labas na extra lang. Ang handaan ng pamilya Lu. Bakit pinapayagan ng isang tagalabas na pumasok? Ali? Sobra ka namang walang respeto sa pamilya Lu, di ba? Walang utang na loob yan. Pamilya Lo, ano ba yan sa paningin ng iba? Ang posisyon niya ngayon ay bilang CEO ng Lu Corporation, pero dami pa ring nambabastos. Paano kaya siya nakayanan ang lahat ng to? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang asawa ni Luli. Si Chiwan. Narinig ko, may napangasawa raw si Ailey, na Pilay. Ano, yang binti mo? Salamat kay Luli. Gumaling ang binti ko. Ano? Siya pala? Salamat kay Luli. Parang, ang ibig mong sabihin, si Luli. Ang nagpagaling ng binti mo? Sabi mo nananakit siya. Naniniwala ako. Pero magpagaling. HMP, kaya ba niya? Pasensya na. Oo nga, sadista talaga. Balita ko, dati raw ay pinagputol-putol niya ang sarili niyang alaga. Talaga? Oh,
Bata, wala na ang aso mo. Hahaha, binigyan ko ito ng gamot. Isuka mo! Isuka mo! Maliban kung kunin mo mula sa tiyan o kain mo. Sabi ko na sa'yo huwag mong dalhin itong maliit na baliw pa uwi. Ngayon, pinapatay na ang aso. Paglaki niya, baka pumatay na ng tao. Luli, relax. Siyempre gagawin niya. Hindi lang iyon. Siya ay isang internasyonal na nangungunang espesyalista sa siruhiya. Ano? Mali ba ang narinig ko? Imposible. Talagang imposible. Ang lakas ng loob mo magsalita. Oo nga. International top daw. Ako pa si Huatuo na muling nabuhay. Kung may sakit si Tio, maaari kitang konsultahin ng personal. Ikaw na lalaki, lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa nakatatanda. Tingnan mo, papaluin kita ngayon. Shindion. Tatay. Shindion. Shindion. Luli, ang tito mo, kung may masamang mangyari ngayon, hindi kita tatantanan. Umalis ka. Akala mo ba talaga na ikaw na ang napakahusay na doktor? Ngayon, si Dr. Zhou ay darating para suriin ang katawan ni Ginoo. Ipasok na siya. Dr. Joe, dito. Dito. Ang mahalaga ay iligtas ang tao. Salamat, Dr. Joe. Ang ginawa ko ay panandaliang kaluwagan lang. Si Mr. Lu ay nagkaroon ng matinding emosyon na nakaapekto sa puso. Dagdag pa ang pangmatagalang akumulasyon ng ang puso ay malamang nangangailangan ng operasyon. Bilisin mo. I-arrange ang pinakamagandang ospital. Doktor, kailangan mong personal na gawin ito. Hindi ko kaya. Dr. Joe, hindi ba ikaw ang pinakasikat sa buong bansa na doktor? Kung ikaw ay hindi kaya. Ang tatay ko ba ay wala ng pag-asa? May isang tao. Tiyak na makakapagligtas. Sino? Sino? Zhou Shenyi. Kahit sino. Kahit anong halaga, kailangan. Dalhin siya rito. Iyan ang alamat. Na nagtatago sa Rongcheng International na nangungunang siruhano. Li Shenyi. Li Shenyi. Narinig ko na iyon. Pero sabi siya. Tumutulong lamang sa may hirap at ulila mayayaman at makapangyarihan. Hindi niya ginagamot. Ano? Ano ang gagawin natin? Ang pagkiling ay nagpapaulol. Hindi pa nila alam, Li Shenyi ay si Luli. Ikaw lahat. Ikaw, malas. Kung hindi mo pinagalitan ang iyong tiyuhin, hindi magiging ganito ang iyong tiyuhin. Tatay, itinuturing mo siyang mahalaga. Ngayon ay nasa kapangyarihan siya. Ang unang bagay ay inaatake ang sarili niyang pamilya. Iyon ay, siya mismo hindi niya itinuturing ang sarili na miyembro ng pamilyang Lu. Hindi pwede, hindi pwede. Zhou Shenyi. Ito ay aming pamilya Lu, sariling bagay. Sa iyo, walang kinalaman sa iyo. Kung gusto mong mabuhay, tumahimik ka na. Kayo, bakit kayo nagsasalita ng ganyan? Ang hinahanap ninyong Li Shenyi, nangungunang siruhano, ay ako. Patuloy kang magyabang. Siya talaga si Dr. Li. Talaga? Lolo, kaya kong patunayan, ang binti ko, si Luli ang nagpagaling. Ay, noong araw, ipinadala kita sa paaralan ng negosyo. Paano mo ito nagawa? Nag-aral din ako ng surgical medicine. Sa mga taong ito, patuloy akong nagsusumikap. Tunay na karapat-dapat na anak ng pamilya Lu. Tuloy lang kayo. Huwag kayong mahiya. Banban, unang beses mo sa salo-salo ng pamilya Lu. Huwag kang mahiya. Ginoo? Dumating na sina Mr. Chi at ang kanyang asawa. Nagkakagulo sila sa pintuan. Ano ang pinag-aawayan nila? Sabi nila, payagan si Miss Chi at ang binata na
magdiborsyo. Sabi mo ganito tayo magulo? Sigurado ka bang hindi magagalit ang pamilya Lu? Yung babae, hindi ba, dahil sa pamilya Lu siya, kaya siya nang-aapi sa atin. Kapag naghiwalay na sila, pagkatapos, madali na natin silang kontrolin. Pero ang pamilya Lu, mahilig sa pagmumukha. Ang kinakatakutan ko ay kung wala siyang pakialam sa mukha. Ilabas mo ang larawan ng namatay. Chiye, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Pumanaw na ang nanay ko. Hindi mo pa ba siya hinahayaang magpahinga? Mga nakatatanda ng pamilya Lu, lumabas kayo at magsalita. Hindi ka karapat-dapat. Masama kang babae. Wanwan, ako at ang tatay mo, kumakatawan sa nanay mo. Narito para ipaglaban ang iyong karapatan. Ang pamilya Lu ay masyadong nang-aapi. Itinago niya ang totoong estado ng pag-iisip ni Luli para dayain kang pakasalan ng pamilya Lu. Naniniwala ako na kung nalaman ng nanay mo, gugustuhin din niyang umalis ka sa pamilya Lu. Narinig ko, ang apo ng pamilya Lu ay may problema? Mukhang ang pamilya Chi, talagang gusto nilang iligtas ang anak nilang babae. Kung hindi, sino ba ang ayaw maging kamag-anak ng pamilya Lu? Anak, huwag ka nang magpakatanga. Kapag pumayag kang, iwalayan si Luli, kahit anong gusto mo, ibibigay ng tatay. Talaga, tatay? Sa Chi Corporation, ang lahat ng shares mo, ibigay mo sa akin. Bruhang ito, kailan ka pa naging ganyang katalas? Ang dila? Wanwan, lahat ay pwedeng pag-usapan? Basta hiwalayan mo si Luli? Ipapangako ko sa'yo. Kung gayon, pirmahan muna natin ang kasunduan sa paglipat. Chiwan, pinagsapalaran naming sumalungat sa pamilya Lu para iligtas ka. Ikaw naman, nangingikil ka sa amin. Hindi ba sobra na to? Mukhang medyo sobra nga. Huwag mong kalimutan, ang asawa ko ang namamahala sa Lu Group. Sa pamilya Lu, hindi ako nagkukulang sa pagkain at hindi rin sa damit. Paano kung maghiwalay kami? Kung maghiwalay kayo, aalagaan ka ng pamilya Chi. Sa tingin mo, maniniwala ako. Huwag mong kalimutan, sino ang 20 taon na ang nakaraan nag-iwan sa amin ng nanay ko sa labas at hindi na kami pinansin. May ganun palang pangyayari. Kung gayon, ayaw makipaghiwalay si Miss Chi, medyong may katwiran siya. Bruhang ito. Ayaw kitang kausapin. Hayaan lumabas ang nakatatanda ng mga Lu at magsalita. Kumakain sa loob ang nakatatanda ng pamilya Lu. Pakihintay po. Sabihin mo kay Ginoong Lu, kung hindi siya lalabas ngayon, bukas. Ipapaalam ko sa media ang bagay na ito. Walang hiya. Ang pamilya Chi, ano ba ito? Ginoo, ikaw ay isang iginagalang na nakatatanda sa Rongcheng. Ngayon, pumunta kami, ay may isa lang layunin. Iyon ay para hayaan. Si Chi Wan at si Luli ay maghiwalay. Talaga bang itinuturing ninyo ang pamilya Chi ninyo bilang isang napakagandang bagay? Kung hindi dahil sa kasunduan sa kasal sa matandang ginang. Kayo lang. Ang gusto maging manugang ng pamilya Lu. Talaga. May tsansa. Kung ganun, maghiwalay na lang. Hindi ako pumapayag. Ang pamilyang Lu, kailan na ikaw, isang bata, ang magsasalita? Si Ali ay maaaring kumatawan sa amin ng buo. Ano? Tay, ito. Huwag mong kalabanin si Luli ngayon. Baka hindi kanya oprahan. Ate Jinyu, pasensya na sa iyo. Hindi ko naalagaan si Wanwan para sa iyo. Sa harap ng maraming tao, kung gagalaw ka, ang reputasyon mo ay magiging kasing sama ng sa akin. Hindi ako takot. Sino ang walang hiya na umiiyak sa harap ng bahay namin? Yasin, bakit ka nandito? Mula nang si Luli ay ipinanganak. Siya ay hindi sumali kahit isang beses sa handaan ng pamilya Lu ngayon. Bakit siya pumunta? Ma, Kayo dalawa. Gusto niyong siraan ang aking manugang, di ba? Ano po ang sinasabi ninyo? Ako? Para sa ikabubuti namin ito sa kanya. Umaasa pa kami sa inyo. Bakit ka nananakit ng tao? Para sa ikabubuti niya ito. Para lalong magising ang kanyang isip. Ano ang tinitingin-tingin mo? Gusto ninyong siraan ang aking manugang?
At nagsasalita pa kayo ng paninira sa aking anak. Sinasabi ko sa inyo, hanggat ako si Lu Yaxin ay narito, huwag na kayong umasa. Magsitawag ng mga tao. Huwag kang gagawa ng gulo. Huwag kang magulo. Palabasin ninyo ang mga taong ito. Salamat. Wanwan, simula ngayon ay ang aking piniling manugang na babae sinuman ang mga has na saktan siya. Dadaan muna sa akin. Ano? Tingnan mo ang galing ng nanay mo. Sa pangliligaw sa babae, kailangan maging desidido. Wanwan, tara na. Kukunin ko ang kotse. Sige, pumunta ka, makikipag-usap muna ako kay Wanwan saglit. Pasensya na. Hindi ko dapat sinabi ang mga iyon kanina. Okay lang. Ako. Wanwan. Simula ngayon, ako na ang iyong ina. Tiyak na aalagaan kita at si Ali. Ano ang gagawin ninyo? Saklolo, saklolo. Ano ang gagawin? Ginagawa mo? Ano pa ang magagawa? Sabay na dalhin. Wanwan. Wanwan. Wanwan, kumusta? Ayos ka lang ba? Pakawalan kami. Mabibigyan ko kayo ng pera. Kung gayon, pakawalan ninyo siya. Wala siyang halaga. Ako ay shareholder ang Lu Group. Mapapagawa ko sa Lu Group na bigyan kayo ng malaking kabayaran. Hindi. Unahin ninyong pakawalan siya. Ako ang asawa ng presidente ng Lu Group. Mas mahalaga ako. Ang lalim ng pagmamahalan ng biyanan at manugang. Xiaolan, ito ay labag sa batas. Ano kung ganoon? Kasalanan mo ito, masamang babae, ipinakulong mo ang anak ko. Ang bagay sa pagitan natin. Walang kinalaman si tita. Pakawalan siya. Walang kinalaman. Masakit ba? Hindi ba nasarapan ka sa pambubugbog kanina? Pwe. Ikaw. Pwe. Ikaw, babae. Ano bang ginagawa mo? Nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap. Ano? Huwag mo siyang saktan. Nakikiusap ka sa akin? Sige, bigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Itong baso ng alak ay may halo. Inumin mo, mahuhulog ka agad. Sino sa inyong dalawa ang iinom? Ako na. Ako inom. Talagang hindi kayo takot. Sabay kayong mahulog. Madali lang kayong saktan. Na-invite na ba ang master? Papunta na. Ipasundo sila sa akin. Gagawin ko, unti-unti, ilalagay ko kayo dito, para kayo ay nasa sakit. Dahan-dahan, aalis. Nag-invite din ako ng Feng Shui Master. Para sa inyo, hindi na kayo muling isisilang. Ito ang inyong kaparusahan sa pananakit sa anak ko. Ilibing. May balita na ba? Matapos ang investigasyon, wala pa ring balita. Pero tungkol sa pamilyang Chi na inutusan mo akong bantayan, may isang balita. Ano? Ang pamilyang Chi ay nag-imbita ng isang sikat na Feng Shui Master mula sa Hong Kong. May nangyari kay Chining. Sa normal na sitwasyon, dapat sila ay kumuha ng abogado. Hindi tama. Bantayan mo ng mabuti ang master na ito. Ay, Master Zhao. Dumating ka na. Hindi ba napagkasunduan na?
Isa lang ang tao? Master Zhao, isa o dalawa, hindi ba pareho lang? 2 tao. Mas malaki ang konsumo ng aking kapangyarihan. Ayaw ko. Ay naku, Master Zhao, tataasan ko ang bayad. 10 milyon. Siya. Libing. Ma, Wanwan, okay ka lang? Pinapayuhan kita na maging mabuti, pakawalan mo sila mag-ipon ng magandang karma, hindi mo ako pinakinggan. Hindi mo ba sinabi na ilalagay mo sila dito? Para sa ritual, para maligtas ang anak ko? Hindi ko naman sinabi iyan. Huwag kang magsalita ng hindi totoo. Kung may sasabihin kayo, sa pulis na lang kayo mag-usap. Sandali. Dalhin na. Kayo patawarin niyo ako. Kaya kong gawin na ang pamilya ninyong Lu ay manatiling matatag, magpakailanman. Kung ganyan ka kagaling, mas kailangan ka ng bansa. Aamin na ako. Wala akong alam, scammer lang ako. Pakiusap, patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Sa galing mo. Hindi ito ang unang beses na nanloko ka. Itago mo ang mga salitang iyan, sa loob na lang sabihin. Presidente Kiao. Inanyayahan tayo ni Presidente Lu ngayong gabi sa Nanze Hotel para sa usapang negosyo. Kailangan kayo mismo ang pumunta. Lumabas kayo. Tumayo ng maayos. Tumayo kayo lahat. Bawal pumasok. Kung hindi ako nagkakamali, tagapamahalasing, natanggal ka na. Diba? Ang aking mga paraan. Hindi mo yan maiisip. Kahit ganoon, ang hotel ay bukas para lang sa negosyo, diba? Bakit mo ako hinaharang? Dahil, ang asawa ng presidente ng grupo namin, darating ngayon para mag-inspeksyon. Walang kinalaman. Bawal pumasok. Anong ginagawa ni Luli? Ano pang hinihintay mo? Bumigay ka na. Ito na siguro ang asawa ng presidente. Simulan na, simulan na. Maligayang pagdating, masayang pagtanggap. Talagang isang nangungunang hotel sa bansa, kahit isang hiring ceremony, ay napaka-engaged. Magandang araw po. Ako ay pumunta para... Alam ko si Boss Lu ay may kaayusan. Dito po. Maligayang pagdating, masayang pagtanggap. Maligayang pagdating, masayang pagtanggap. Presidente, nakapark na ang kotse. Bakit hindi ka pumasok? Manonood ng dula. Manonood ng dula. Anong dula? Ang dula ng payaso. Maligayang pagdating, mainit na pagtanggap. Maligayang pagdating, mainit na pagtanggap. Maligayang pagdating. Maligayang pagdating. Mainit na pagtanggap. Sandali lang. Sige. Hindi ka pa ba titigil? Iwan mo na ang gamit. Anong gamit? Hindi ka ba nag-a-apply sa PR department? Nagpapanggap ka pa. Mukhang nagkakamali ka. Ngayon, ang aming CEO na si Xiao. Oy. CEO Kiao. Ako naman, CEO Xing. Paano naman? Sa panahon ngayon, kahit sino na lang pwedeng maging CEO. Ikaw. Tatanong lang, Manager Singh, kung ibibigay ko sa iyo ang resume ko, tatanggapin mo ba ako? Ay, bilang dating kasamahan, pwede kong iwan ang resume mo. Ito na ang pinakamalaking pabor para sa iyo. Gusto mong manatili sa Nanzi Hotel. Managinip ka na lang. Anong panaginip? Nanaginip ka ba? Mr. Lu, nandito ka na. Naghihintay na si Mrs. Gaano na katagal? Kakarating lang. Kayo magkakilala. Magandang araw. Kanino ko ibibigay ang resume ko? Kayo. Resume. Pumunta ako rito para mag-apply bilang PR specialist. Tagapamahalasing, mali ang tingin mo. Naku, tapos na.
Paano naging si Chiwan ang asawa ni CEO Lu? Pasensya na, Mrs. Ako. Mr. Liu, naalala ko tinanggal na ito dati. Anong nangyayari? Titingnan ko agad. Simula ngayon, ayaw kong makita ang taong ito sa negosyo ng Lu. Sige. Mrs. Pasensya na, nagkamali ako. Bilang kasamahan, Ay, ano ba ang sinabi ko kanina? Hindi kita tinanggal mismo. Ay isang malaking pabor na. Gusto mong manatili? Managinip ka na lang. Binigyan ako ng hotel. Binigyan ako ng property. Binigyan ako ng paaralan at pribadong ospital. Sige, ituloy mo. Hindi. Bakit hindi mo na tinitignan? Natatakot ako na kung patuloy akong magbuklat, pati ang buong Lu Group, ibibigay mo sa akin. Huling pahina. Nasa huling pahina ang shares ng Lu Group. Teka! Ako, hindi ko pwedeng kunin. Ikaw, seryoso ka bang gusto mong hiwalayan ako? Bakit walang ingay sa loob? Sigurado ba kayo? Nasa loob silang dalawa? Gaano nakatagal sila sa loob? Mga mahigit 2 oras na. Ano na ang nangyari? Ibinigay ko na ang lahat ng aking mga pinakamagagandang bagay na itinatago ko. Inilabas ko na lahat. Sina Ginoong Lu at Ginang Kiao nag-aaway pero nagmamahalan. Ipaalam mo sa akin kung may balita. Alis na ako. Ano ang susunod na schedule? May nag-aya sa'yo kumain. Tinanggihan ko. Bakit? Taga-kumpanya natin ang taong iyon. Malalim na kasosyo. Si Lia Ocheng. Maganda ang relasyon niya sa iyong ama. Hinahanap ka niya ngayon. Baka may masama siyang balak. Sige, tayo na. Sige. Presidente. Inom. Masarap ang gulay ngayon na. Ginang Kiao. Nabalitaan ko na bata at maganda si Ginang Kiao. Ngayon ko lang nakita. Talagang bukod tangi. Ginoong Lee, sobra naman kayo. Umupo po kayo. Hindi ko alam kung si Ginang Kiao ay gustong uminom ng ano. Ituon muna natin ang usapin. Narinig ko. May balak kayo na putulin ang kontrata sa aming kumpanya. Pwede bang magtanong kung bakit? Si Miss Kiao ay matalino. Ang ilang mga bagay, hindi ko na kailangang sabihin ng napakalinaw. Naintindihan ko. Kung ganoon, ang hapunang ito ngayon ay hindi na kailangan kainin. Sandali lang. Kung si Miss Kiao ay makakasama ko ngayong gabi, natural kong iisipin ang pag-renew. Seryoso ka ba? Siyempre, umalis ka na! Umalis ka na! Buwisit, Ikaw, pagsisisihan mo yan. bago ako dumating, hindi ba sinabi sa'yo ni Chie? Ano? Bukod sa pagiging presidente ng Chi Group, ako rin ay asawa ni Luli ng Lu Group. Sa tingin mo kaya mo akong kontrolin? Mali ang iniisip mo. Umuwi ka at dalawg-isip ng mabuti kung ano ang gagawin kapag bumagsak ang kumpanya mo. Ang asawa ni Luli ay pilay. Hindi maaaring ikaw iyon. Imposible. Hindi ba sinabi sa iyo ni Chie? Ah, tama nga. Si Chie, lagi lang siyang nag-aalala sa sarili niya. Kahit na gumaling na ako, hindi niya alam. Miss Ali, susunduin na ako ng asawa ko pa uwi. Kayo, dahan-dahan lang sa pag-inom. Chie, sinira mo ako ng sobra. Inamin mo na. Ako ang asawa mo. Ay, mukhang uulan ng niebe. Samahan mo akong bisitahin si Lola. Lola? 1-1.
Kilala kita. Ikaw nga ang mabuting tao. Ikaw nga ang nagligtas sa akin at kay Wanwan. Kayo, ito ay, Balak ko na makasama si Luli. Wanwan. Lumapit ka. May sasabihin akong personal sa iyo si Lola. Pwede bang ibang tao? Bakit siya? Hindi ba siya sapat na mabuti? Ang tindi niyang manakit. Maraming tao ang hindi siya kayang talunin. Paano kung Hindi niya ako sasaktan. Paano kung susuntukin niya ako? Eh di magiging masamang babae na lang? hindi pwede? Ang ibig kong sabihin, lalagyan ko siya ng dagdag. Ganyan okay lang. Ganyan okay lang, Lola. Kailan ka naging ganyan kasama ang loob? Lahat ng mang-aapi sa apo ko ay karapat-dapat lang. Lola, siguradong magiging maayos ka. Wanwan. Pumayag na si Lola. Matagal ka nang hindi ganito nagkukwentuhan at tumatawa ng magaan. Siya ang makapagpapasaya sa iyo. Ako. Ikaw muna. Pasensya na. Mahal, baba ka na at maghugas ng paa. Darating na. Ang sweet ng mag-asawa. Oo nga, araw-araw si Gino ay naghuhugas ng paa ni Ginang. Ano? Hindi ba si ma'am ang may dalang tubig? Wala ka kasi nitong mga nakaraang araw. Ngayon, sa bahay na ito, si ma'am ang nasusunod. Pagod ka ba ngayon? Okay lang, Kumusta ang pagkilos ko? tama. Hindi mo na ako mahal? Wala naman lagnat. Wala naman talaga akong lagnat. Eh, sa tingin mo, saan mo nakuha na hindi kita mahal? Ang reply mo sa akin ay 2 salita lang. Maginhawa. Babae. Ito ay lantarang pagwalang bahala. Nakakasawa. Ikaw? Nakakasawa ba? Gusto ba nating maglaro ng larong pang-adulto? May kailangan pa akong asikasuhin. Ikaw? Lulitaw ka ba? Kahapon, nagpuya tayo hanggang alas 5 ng umaga. Ngayon, ulit? Bakit hindi ka pa natutulog? Hinihintay kita. Sige, maupo ka muna. Tulog na, tulog na. Siya? Pwede pa bang magsisi ngayon? Siyempre hindi na. Nagising na ba ang misis? Wala pa. Tatawagin ko na ba siya? Hindi na. Hayaan mo siyang matulog hanggang magising siya ng natural. Ma? Ang aga mo naman. Vanvan, halika tingnan mo. Ang mga bag na ito, at alahas, mga bagong modelo lahat ito ngayon. Pinili ko na lahat para sa iyo. Ma? Pero yung binili mo dati, hindi pa nasusuot lahat. Suotin mo na lang ang bago. Yung dati, luma na yon. Salamat, Ma. Hindi ba sinasabi, mahirap maging asawa ng mayaman? Bakit iba dito? Wala kang bahay, wala kang kotse. Bakit ako magpapakasal sa'yo?
Bakit ang materialistic mo ngayon? Yung dati kong ex, nagdadala sa akin ng pagkain araw-araw. Hindi naman siya nagre-reklamo. Tingnan mo ang iba. Tingnan mo ang sarili mo. Bumalik ka na lang sa ex mo. Anong tinitingnan mo? Ito ang asawa ni Amolu. Kung titingin ka pa, ingat, baka singilin ka ni Amolu. Hindi naman ganoon kalala. Noong isang buwan, yung kasamahan namin, ilang beses tumingin, tinanggal siya nung hapon, at saka, yung mga lumalapit sa kalsada, yung mga biglang nagpapakabait, lahat sila, sinaway na ni Amolu. Yung mga tulad ni Mrs. Lu, hindi natin sila kayang pantayan, kaya dapat tayo ay maging praktikal. Amolu, tumingin na kayo ng mahigit 10 beses sa cellphone ninyo. Talaga ba? Kiao Song, may itatanong ako sa iyo. Kung may isang babae na sa loob ng isang oras ay hindi tumatawag sa kanyang asawa, nagbago na ba ang kanyang damdamin? Sino ang magliligtas sa loko sa pag-ibig na ito? Isang oras na hindi nag-uusap. Normal lang naman yata. May ginagawa si Mrs. BC. Hindi ko sinabi si Mrs. Kami ni Mrs. Nagmamahalan kami. Oo. Hindi ko rin sinabi si Mrs. Nasira ba ang cellphone ko? Hindi ba? Ang sabi mo? Hindi sinabi si Mrs. Uy, na-miss mo ako. Mahal na customer, magandang araw. Amolu, hindi mo ba nilagyan ng note si Mrs.? Ang numerong ito, siya lang ang nakakaalam. Wala ng pag-asa, wala na. Talagang wala ng pag-asa. Amo, may kliyente. Hindi tatanggapin. Si Missy. Si Mrs. Ipinakilala ni Mrs. Kakaiba. Nasaan si Wanwan? Magandang araw po, GM Lu. Si GM Kiao ang nag-refer sa akin. Kumusta? Kayo ay napakabilis ng reaksyon. Hindi pa ako tapos magsalita. May kailangan ka ba? Wala. Usap tayo sa loob. Sa loob na lang. Tiyak na ang asawa ko ay naghihintay na ako ang unang makipag-ugnayan. Ang tawag na iyong ginawa ay kasalukuyang nasa tawag. Mangyaring subukan muli mamaya. Ano ang ibig sabihin ng nasa tawag? Hindi ko alam. Luli, huwag kang masyadong magmalabis. 10 o higit pang tawag sa isang araw. May trabaho pa ba ako? Ganoon ba karami? Oh. Sige, tawagan na lang kita mamaya. GM Kiao, talagang mahal ka ni GM Lo. Isang matamis na pasanin. Oo nga pala, GM Kiao. Chining. Lumabas na ang desisyon ni na Chining at Zaulan. Chining. Gumawa ng krimen ng sinadyang pananakit na sentensyahan ng 2 taong pagkabilanggo. Gumawa ng krimen ng sinadyang pagpatay na sentensyahan ng habambuhay na pagkabilanggo. Binawian ng mga karapatang pampolitika pang habambuhay. Zaulan gumawa ng krimen ng pagdukot na sentensyahan ng higit sa 10 taong pagkabilanggo, kinumpiska ang lahat ng ari-arian. Ibigay mo sa akin ang hatol. Naipadala ko na ang balita. Kay nanay.
Nanay? Ang masasamang tao ay nakatanggap na ng nararapat na parusa. Makakapagpahinga ka na. Nanay. Sisiguraduhin kong aalagaan ko ng mabuti si Wanwan